Ayan, so magandang araw mga kababayan, this is Divine PH. And ngayong araw gusto ko pong pag-usapan yung nakita ko pong post or balita. Sa TikTok ko po kasi siya nakita. And nakakalungkot lang po na malaman na itong mga kababayan natin, pagtapos pumila, pagtapos maghintay para makatanggap po ng tulong or ayuda mula sa pamahalaan, sasamantalahin po nitong mga government employees or sabihin na natin yung mga nasa LGUs po dyan sa barangay. Dito po sa may pagkakalam ko Davao to pero pakinggan po muna natin yung nangyari. Ayan, binawasan po yung ayuda. Ayan, supposedly, ang binibigay po kasi ng cash assistance ng DSWD is 10,000. Pero po, nakakaawa lang no, at nakakalungkot na ito pong si nanay, buntis pa naman. Bali, yung 10,000 na ayuda po na ibinigay sa kanya, ibinawasan po ito ng barangay po nila. So, instead na 10,000, naging 1,500. Bakit may mga taong ganito na hindi marunong lumaban ng patas? Na kailangan manggulang ng kapwa. Diba? So mga kababayan, pakinggan po natin to. Davao del Sur po, mga kababayan. Ayan, binawasan po ng mga barangay ang ayudang matanggap ni nanay. Morning guys. Ayan. Pinagtest na makatanggap si Anne Villamil ng 1,000,000 cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Isa kasi ang pamilya sa mga benepisyaryo ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families sa Barangay Silawilan, Matanao, Davao del Sur. Davao del Sur. Ayan, nung pagkatanggap ni nanay ng ayuda na 10,000, bali dun to sa may Davao del Sur. Di ba kung matatandaan nyo, nagtungo rin si President Bongbong Marcos at iba pang ahensya ng pamahalaan para mamahagi po ng tulong, magbigay ng titulo, magbigay ng farm machineries and equipment at kasama na rin po dyan yung ayuda. Huwag niyong nilalang ang ayuda kasi para po sa mga kababayan natin na nangangailangan nun at naging apektado ng El Nino, mahalaga po ito para sa kanila. Tapos ang nakakalungkot pa, ganito yung gagawin nitong mga nasa barangay. Diba? Sa yan, na matanggap ang 10,000 piso na palitan ng lupa, binawasan kasi ng barangay ng 8,000. Ayan, naiiyak na po si nanay. Ayan. Sabi po ni nanay, pumila siya doon. Tapos, 1,500 lang yung binigay. Buntis pa naman siya. Grabe, wala naman kayong awa sa buntis. Totoo ba na mapupunta talaga yan? Kasi ito, pakinggan nyo na lang po muna bago ko pangunahan. Ayan, tuloy natin. Pumila. Kasi 2 days po ito eh. So, pumila siya ng matagal. Ayan. So, ito po yung ginawang action ng DSWD matapos nilang malaman nga na may gantong anomalyang ginawa. Actually, kahit ako hindi ko naman masabi na kahit dito sa amin kasi yun nga, hindi ko naman siya nakita, wala akong na-witness, pero parang ano na yan parang nanonormalize na yan, kaya dapat talagang matigilan na yan, dapat talagang magbayad na itong mga nasa LGU na masyadong inaabuso yung kapangyarihan nila, 'di ba? Siyempre, paano pa makakapalag to? Kung ano, 'di ba? Ayan. So, ang sabi po,
Sabi po ni Sir ng DSWD Sec, Rex Gatchalian, ang sabi niya, talagang alam namin na may kaltasan na nangyari. We investigated it and we will make sure to take the most harsh action para hindi maging example ito na wala dapat nagkaka-interes sa binibigay na benepisyo sa ating mga nangangailangan. Totoo naman po. Siyempre, para sa kanila, pag binigay sa kanila nakapangalan, makukuha nila ng buo. Walang sino mang may karapatan. Kahit pa ikaw naglista niyan, kahit pa ikaw yung nagpasok niyan, wala kayong karapatang kaltasan niyan. Unang-una, hindi nyo pera yan. Pera ng pamahalaan yan. Pangalawa, hindi nakapangalan sa inyo. At pangatlo, humila po si nanay para lang makuha yung ayuda o yung tulong na yun para po sa pamilya niya. Kasi nga po, di ba, grabe yung naging epekto ng El Nino sa ating mga magsasaka. Kaya kailangan po nila yun. So sabi po, based daw sa investigation, initial investigation ng DSWD Field Office dito sa May Davao Region, the barangay officially withheld the 8,500 and only 1,500 was given to Ann Villarin. So, yun po yung pangalan ni nanay. Si Nanay Ann Villarin, a beneficiary of the 10,000 cash aid under the Assistance to Individuals in Crisis Situation program during the payout in Davao. Siyempre, they are in denial, pero kasi may sinabi sila na very vague yung sagot. Pero alam mo na mayroong para raw ibibigay din sa iba na nangangailangan. Napakamaling move po ito. Bakit? Babawasan mo yung pera na hindi naman para sa'yo. Tapos ibibigay mo sa ibang tao. Bakit? Diba? Bakit mo gagawin yun? Doon ba talaga sa nangangailangan mo ibibigay yun? Di ba nakakaawa? Hindi kayo marunong maawa. Na yung tao, buntis pa naman, umila para po makakuha, makatanggap ng ayuda. Kasi nga, isa sila sa mga kababayan natin na most affected po ng El Nino. Alam nyo naman ng El Nino, hindi naman yan yung crisis or yung mga natural ano po yan na hindi mapipigilan ng tao. Kahit pa presidente, hindi niya po hawak kung ano yung magiging mangyayari, kung ano yung magiging outcome. Ang tanging magagawa lang po ng pamahalaan ni PBBM is magbigay ng tulong, gumawa ng proyekto, yung patubig, para sa mga magsasaka. Pero hindi po nila makukontrol yan. Sana naman yung mga kapwa nating Pilipino na nandyan sa barangay, huwag nyo naman ugaliin yung ganyan. Sana kung magkano yung binigay, magkano yung inirelease para sa specific na taong ito, ganun yung ibigay nyo. Kasi nakakaawa po, hindi porket kayo naglista. Kahit po sa iba to hindi lang po ito para dito sa ayuda. Pati po yung iba dyan na nanonood, nakikinig, na gumagawa ng ganito. Na porket kayo nagpasok, porket kayo yung naglista, kailangan kumubra na kayo. Kailangan pati kayo makinabang. Bakit hindi nyo ipasok yung sarili nyo? Di ba kaysa nanlalamang kayo ng tao? Alam nyo ba pag naglalamang kayo ng tao, hindi, mabigat siya sa pakiramdam. Pag nanlamang ka ng tao, akala mo ba aasenso ka? Ikakayaman mo yan, ikakaasenso mo yan. Panandali ang ginhawa lang yan. Pero, yung impact niyan sa'yo bilang tao, yung impact niyan sa'yo na, kasi ako naniniwala ako na pag inangkin mo yung isang bagay na hindi para sa'yo, pag inangkin mo or winaldas mo yung hindi naman para sa'yo, grabe yung balik niyan. Na kahit marami kang pera dahil dun sa panggagancho mo, dun sa pangkukubra mo, dun sa pagbabawas mo, katulad na nangyari kay Nanay Ann, pag ginawa mo yung bagay na yan, mafe-feel mo pa rin na parang nagigipit ka pa rin. Kumbaga, madali mo siyang makuha, madali rin siyang mawawala. Kaya wag po natin ugaliin ng manlamang ng kapwa. Kasi mas matindi po yung balik niyan.
Sa ngayon, masaya kayo. Sa ngayon, na-enjoy nyo. Pero pag yan bumalik sa inyo, grabe yan maningil. Doble po. 'Di ba? Sana yung mga ganitong pangyayari, yung mga taong gumagawa ng ganito, sana matanggal po sa trabaho. Para po pagbayaran talaga nila yung mga ginagawa nila. Siyempre, alam na nilang mali. Hindi naman sila bata na kailangan ituro pa kung ano yung tama sa mali. Bilang adult, dapat pagbayaran nila yung mga kasalanan ginagawa. Dapat sila managot dun sa ginawa nilang mali. Kasi hindi naman na sila mga bata para kailangan pang turuan kung ano yung mga hindi dapat gawin. They will face their consequences. Lahat ng mga ginagawa natin, may consequence yan. Na choice na lang natin kung gagawa tayo ng masama or ng mabuti. Diba po? So yun mga kababayan, i-plug ko lang po yung aking channel sa mga YouTube account. At sa mga hindi po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Divine PH Vlog, meron din po tayong Facebook page, Divine PH, and sa TikTok naman po, Divine PH Vlog. So yun lamang po, and maraming salamat po sa inyo lahat.